Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 9 ng workbook na tayo. Start tayo sa ating OHWI vocabulary. Instruction, same lang palagi. Pipili tayo ng tamang sagot dito sa mga salitang binigay sa atin and i-complete natin yung mga blanks. Shingopta. Again, yung shingopta po ay bland or matabang sa Tagalog. Dalda, sweet, matamis. Mepta, spicy, maanghang. Shida, sour, maasim. Suda, bitter or mapait, mapakla. Ayan. So, tingnan natin yung number 1 conversation. 미역국이 너무 blank. Sagot ni na, 그럼 간장을 더 넣으세요. Sabi niya, kung ganon, pakilagyan ng toyo. So, since pinapalagyan niya ng pampalasa, malamang yung miyokguk ay matabang. Okay, so, 싱겁다, magiging 싱거워요. 싱거워요. Ginawa lang nating present form, no? Okay, dito naman sa number 2. 비빔밥에 고추장을 한 숟가락 넣을까요? So, sabi niya, lagyan ko ba ng isang kutsara ng gochujang sauce yung bibimbap? Sagot ni na, 한 숟가락을 넣으면 너무 blank. 반 숟가락만 넣으세요. Sabi niya, kalahating kutsara lang ang ilagay mo. Okay? Or pakilagyan lang ng kalahating kutsara. Again, yung nota, ibig sabihin to put, no? Yan. So, dinagdagan lang siya ng useyo dahil nagsasuggest or nakikiusap yung sina. Okay? So, no seyo. Pakilagyan ng kalahating kutsara lang. Bakit? Kalahati. Sabi niya, pag isang kutsara yung nilagay mo, masyadong, so, ano ba yung gochujang sauce? Diba, ito yung maanghang na sauce nila, no? So, maanghang, mepta. Si mepta magiging 매워요. Number 3. 임신한 다음부터 blank 음식을 많이 먹어요. 사got ni na, 저도 그랬어요. 물에도 꼭 레몬을 넣어서 먹었어요. Sabi niya, ako din, ganun din ako. So, I was also like that. Muredo, kahit sa tubig nga, nilalagyan ko talaga ng lemon kapag iniinom ko siya. Okay, so yun yung sinabi niya dyan. Ano ba ang sinabi kasi niga? Sabi niga, 임신한 다음부터, simula nung nabuntis ako. 임신, hada, yan mabuntis, no? To be pregnant. So, daumbuto, starting daw, no? Nung nag-umpisa siyang mabuntis, blank 음식을 많이 먹어요. So, madami daw siyang kinakain na anong klaseng pagkain. So, dahil dito may lemon, sabi niya, no, ganun din ako, kahit nga sa tubig, nilalagyan ko ng lemon pag iniinom ko, sabi niya. So, dito, sour, shida. Okay, so si shida magiging shin. Ayan. Oh, bakit po naging shin yan? Naalala niyo yung ating grammar na hyongyongsa plus un or niyen or nun na grammar. Okay, so hyongyongsa plus itong grammar na to, tapos ang kasunod niyan is dapat noun. Kasi ang gamit nitong grammar na to is modifier siya, no? Minomodify mo yung noun mo. So, umshik, ito yung noun mo. And dahil gusto mo siyang i-modify, anong klaseng umshik siya? Anong klaseng pagkain? Maasim. Okay, so yung shida, naging shin. Okay, kung hindi nyo maalala, again, balikan nyo na sa level 2, unit 1 po ito. Yan, check nyo lang po yung topic natin na yan. Next, number 4. 수지 씨는 초콜릿을 안 먹어요? Minya, Suji, hindi ka ba kumakain ng chocolate? Sagot ni na, 네, 안 먹어요. 저는 blank 음식을 안 좋아해요. Ayaw po, hindi po ako kumakain ng chocolate nga daw. Sabi niya, ako po ay 안 좋아해요, hindi mahilig or hindi ako palakain ng anong klaseng pagkain naman yung gusto niyang sabihin dito. So, yung natitira is yung dalda. Okay, so sida or dalda yung natitira, itong dalawa. And dahil yung chocolate yung pinag-uusapan, malamang matamis yon. So, ang sagot dyan is, so modifier ulit yung gagawin natin. So, yung real mawawala, magiging dan na lang siya. So, dan 음식을 안 좋아해요. So, katulad siya nung number 3, no? Ganun yung ginamit natin na grammar. Si hyongyongsa plus un, niyen, or nun. Yan. So,
Yan po yung ating vocabulary number 1. Try natin magpunta sa number 2. Number 2, same pa rin ang instruction. So, tingnan natin yung mga salita dito. 짭짤하다. Again, ibig sabihin po niyan is a bit or a little salty. Next, 달콤하다. Ito din po, a bit or a little sweet. So, ito yung mga hindi ganun katatapang yung lasa, no? Yung may hada sa dulo usually. 짭짤하다, 달콤하다, 새콤하다, 매콤하다. Yun po yung mga yon. A bit, a little. And then, 국물이 시원하다, refreshing. Alin ang refreshing? Yung sabaw. Okay, 국물, soup. Then, 조미료가 들어가다. Pag sinabi mong 들어가다, may nilagay ka. Okay? Or, may presence ng 조미료. So, ano ba yung 조미료? Yung seasoning or condiment. So, anything na pampalasa. Asin, asukal, paminta, magic sarap, vetchin, ano pa. Yan, mga patis, toyo, yan po. Okay? There is, yan. Okay, there's a presence of seasoning or condiment. Okay, sa Tagalog, may nilagay ka na pampalasa. So, number 1, 여보, 지수 생일 선물 준비했지요? 여보 means darling or sweetheart. So, term of endearment nila yan dito. Sabi niya, nagprepare ka na ng gift para sa birthday ni Jisoo, tama ba? Sagot ni na, 네, 그리고 지수가 좋아하는 blank 초콜릿도 함께 준비했어요. Oo. So, nagprepare na nga daw siya. At saka, yung favorite, kumbaga yung jowahanan dyan, favorite or yung gusto ni Jisoo na blank na chocolate ay sinama ko na rin sa pag-prepare. Okay? So, bukod dun sa gift, may sinama pa siyang chocolate na favorite ni Jisoo. Yung bagay dun sa chocolate is yung sweet. So, 달콤하다. And again, si 달콤하다, gagawin ulit nating modifier nung chocolate. So, magiging 달콤한. Next, 라흐만 씨 아이들은 어떤 과자를 좋아해요? Yung mga anak ni Rahman, anong klaseng snacks ang gusto nila? 사got nila, 큰 아이는 blank 감자칩을 좋아하고 작은 아이는 달콤한 초코 과자를 좋아해요. So, pag sinabi mong 큰 아이, ibig sabihin yan, firstborn or yung panganay. So, yung panganay niya, blank, 감자칩을 좋아하고, so yung 감자칩 is potato chip. Yun daw yung gusto. And, 작은 아이는, yun namang daw sumunod, or kumbaga yung kapatid, 달콤한 초코 과자를 좋아해요. Ang gusto ay manamis-namis na chocolate na snacks. Okay? So, dito, since potato chip yung gusto nung firstborn, ang lasa nun is maalat-alat, 짭짤하다. So, katulad kay number 1, so modifier din yung labas niya dito, no? Maalat-alat na potato chip. Ayan. So, 짭짤한. Okay? So, number 3. So, ito yung sagot sa 1, sa 2. Number 3, 한국 사람들은 술을 마신 다음 날에 어떤 음식을 먹어요? Ang mga Koreans, pagkainom nila, the next day, anong pagkain ang kinakain nila? Sagot sina, 보통 blank 음식을 먹어요. So, di ba kahit sa atin din naman sa Pilipinas, kapag may hangover ka, kinabukasan, anong kinakain mo? Humihigop ka ng sabaw, di ba? So, ito yung sagot sa number 3. Kung muri 시원하다, so, modifier din yung magiging labas niya, dahil ang noun na i-modify natin is yung pagkain, 음식. So, kung muri 시원한, okay, 시원한 음식을 먹어요. Usually, kumakain sila ng sabaw or umihigop sila ng sabaw. Yun yung pinaka-ibig sabihin niyan, sagot niya. Number 4, 구천 씨, 이 미역국에 뭐가 들어갔어요? 국물이 정말 시원해요. Sabi niya, 구천, itong miyokguk na to, anong nilagay mo dito? Sobrang refreshing kasi yung sabaw. Sagot si Guchon. 새우 mat. So, 새우, ibig sabihin niyan is shrimp, yung hipon. And then, yung mat is taste or flavor, kumbaga.
Okay, so shrimp flavor na, yung natitira is yung seasoning, 조미료. So yun daw yung nilagay niya. So 조미료 ga, and dahil ending siya ng statement, so si 들어가다, it's either ayo, oyo, heyo form, or if follow natin tong question, tinanong siya, naka-past tense na, naluto na niya yung 미역국. So 조미료가 들어갔어요. 들어갔어요. Nilagay ko dyan is yung shrimp flavor na pampalasa or seasoning. Yan, yun yung sagot nila. So that's for vocabulary number 2. Punta tayo sa number 3. Ganun pa rin yung instruction natin. Check natin yung mga words. 줄을 서다, ibig sabihin to fall in line or pumila. 양이 많다, marami yung quantity ng food or yung serving. 자리가 없다, walang mapwestuhan. Meat 반찬이 많이 나오다, maraming sinaserve na side dishes. Number 1 conversation, sabi ni Ga, 쌤용이니까 3인분 주문할까요? Since 3 tayong katao, order tayo ng good for 3 persons, sabi niya. Yun yung question niya, no? Sagot ni na, 이 집은 blank, 2인분만 주문해요. So sabi niya, good for 2 lang daw yung orderin nila. Kasi itong ijib, ibig sabihin nun, hindi yung bahay. Restaurant yung sinasabi dyan. So, may ganong expression dito sa Korea na minsan yung restaurant ang sabi din is jib, diba? 중국집, 일식집, 한식집. Ayan. Sabi niya, itong restaurant na to ay blank. Kaya, 2 katao lang ang orderin natin. So, malamang madami yung serving. 양이 많다. So, dito, si 양이 많다 magiging 양이 많으니까. So, bakit unika yung ginamit natin? Dito, si Ga, ginastify niya yung kanyang sinabi, no? Sabi niya, dahil 3 tayo, kaya 3 yung good for 3 yung orderin natin. And then, sumagot si Na, gusto niya din i-justify yung kanyang sagot na 2 katao lang, kaya unika-nika yung gagamitin din natin. So, sabi niya, no? 이 집은 양이 많으니까 2인분만 주문해요. Since madami yung serving dito sa restaurant na to, good for 2 lang yung orderin natin, sabi niya. Number 2, 이 식당은 매일 이렇게 손님이 많아요. Itong restaurant na to or itong kainan na ito, everyday, ganito karami yung mga customers. Sagot niya na, 맛집으로 유명해서 blank, 기다려야 먹을 수 있어요. 기다려야, so you have to wait, sabi niya, para ikaw ay makakain. Okay, so 맛집으로 유명해서, kilala kasi itong restaurant na to na sikat. Yan, yun yung sabi niya. Kaya, so, dahil maghihintay, ano bang usually ginagawa pag naghihintay, di ba, pumipila? So, 줄을 서다. Dito, gawin natin, 줄을 서서. Okay, you have to wait, or you have to fall in line and wait for you to be able to eat. Ayan. So, yung so dito, no, na yung aso, oso, heso na suncha. Kumbaga, yung sequence, yung yung gagawin mo, and then pagkatapos nun, yung sunod na action. So, connected sila sa isa't isa. Pagkapila, ang kasunod is maghihintay. Okay? Dito naman sa number 3, sabi ni Ga, 이 식당은 양도 많고 반찬도 많이 주는 것 같아요. So, again, got tayo. I think, or sa palagay ko, sa tingin ko. Sabi niya, itong restaurant na to, or itong kainan na to, sa tingin ko ay madami yung binibigay nilang serving and madami din silang ino-offer na food. So, banchan, side dish ulit yan. Pag sinerch nyo siya, yung translation niya, side dish ulit yan. Same ng meat banchan. Pag sinerch nyo yung translation. Pero, yung banchan kasi parang yung main dish. Ito yung mga meat. Like, for example, doichigogi, ayan. Kaya, yung chicken, yung mga tawag ito, sengson, yung fish. Pag sabi mong meat banchan, ito yung mga gulay-gulay nila, yung mga talaga, side dishes talaga, mga kimchi, kaktugi, ayan, spinach, yan yung kanilang meat banchan. So, sabi niya, yun nga, madami yung serving and madami yung food na ino-offer, no? Tapos, sasagot si na, ne, 특히 blank. So, dahil pinag-uusapan is yung food,
Okay, ang natitira na lang is walang mapwestuhan at saka yung meat banchan. So, ito yung pinaka mag-fit kay number 3. Meat banchan. So, meat banchani, mani. Tapos, dahil tayo ay nag-end na naman tayo sa sentence, yung nauda magiging nawayo. Present form lang. Okay? Number 4, sabi ni가 점심시간에는 손님이 많아서 그 식당에 들어갈 수가 없어요. 사비 niya, sa lunchtime, maraming customer doon sa restaurant na yon. Kaya naman, hindi ka makakapasok. Okay, sagot sina. 맞아요. 12시부터 1시까지는 전혀, tas yun natitira, 자리가 없다. And dahil ending siya ng ating statement, 자리가 없어요. Okay? So, yung 전혀 dyan, ibig sabihin yan, absolutely. Absolute. Baligtad ba yung spelling ko? Absolutely. Ayan. So, absolutely walang mapapestohan. Again, yung sagot nila, no? Correct. Sabi niya, tama. Starting from 12 hanggang 1, absolutely wala nang pwesto dyan. Okay? So, yun po yung number 3 na vocabulary. Punta tayo sa number 4. Number 4, same instruction pa rin tayo. 서비스가 좋다, good service. 칸막이가 있다, there's a partition. 분위기가 좋다, good atmosphere or ambience. 맛집으로 유명하다, known for being a popular restaurant. So, dito sa number 1, sabi niya, 이 커피숍은 언제나 조용한 음악을 틀어줘서 blank. So, yung coffee shop daw na ito, 언제나, always, same yan sa 항상, always. Okay? 언제나 조용한 음악. So, 조용한, quiet or peaceful, kumbaga, kalma yung kanilang mga pinapatugtog daw na music. Kaya naman, so, yung pinaka mag-fit is yung 분위기가 좋다. Ayan. So, 분위기가 좋다, magiging 분위기가 좋아요. Dahil ending naman po siya, again, most of the time, pag ending, ayo, oyo, heyo, asoyo, osoyo, hessoyo, kung gusto mo naman ng biyupnida, subnida, depende po yan, no? Okay. But most of the time, pag ending, si present form, ayo, oyo, heyo. Number 2, 이 커피숍은 테이블마다 blank, 조용하게 이야기할 수 있어요. Sabi niya, itong coffee shop na to, for every table, blank. 조용하게 이야기할 수 있어요. You can talk quietly daw. Oh. So, ano kaya yung meron for every table? So, malamang yung partition. Yan. So, may partition for every table. 칸막이가, so si Ita, dahil nasa gitna siya, usually naman pag nasa gitna yung blank mo, you have to think, pwedeng si aso, oso, heso, or si gurigu, yan, depende dun sa flow nung statement. Okay, so dito, dahil may sinasabi siya, may reason siya, 조용하게 이야기할 수 있어요. Yan, kaya oso yung idadagdag natin. 칸막이가 있어서. Dahil meron nga daw na partition, kaya pwede kayong makapag-usap ng tahimik. Ayan. So, number 3. So, yung 조용하게, quietly, no? 조용하다, quiet. Number 3, 이 식당은 점심시간에 3인분 이상 주문하면 음료수를 무료로 줘요. Sabi niya, itong kainan na to, kapag lunchtime, tapos 3 person pataas kayo na nag-order, free na daw ang drinks. So, ano yung nasa blank kaya? So, 맛집으로 유명해요. Kilala ito bilang isang sikat na restaurant or good yung kanilang service. So, si number, wala palang number. Number 3 ay 서비스가 좋다. So, dito, 서비스가 좋아요. Again, ending po siya, no? Yan. So, dito din, ayo, oyo din yung ending. So, yung kasunod na sentence, malamang ayo, oyo, heyo din. Number 4, 이 식당은
텔레비전도 소개된 blank 곳이에요. Yan, sabi niya, itong restaurant na to is in-introduce din daw. Okay? Or, parang ano siya, no? Ni-refer siya or in-advertise sa TV. So, got. Got is yung place. So, noun siya, no? Okay? So, yung natitira is 맛집으로 유명하다. Okay? Dahil ang susundan niya is noun, so 맛집으로 유명하다. 유명하다 is popular, which is an adjective. Kaya, yung gagamitin ulit natin dyan is yung ating niyen, nen, or un. Yung modifier. Gagawin nating modifier si 유명하다. So, 맛집으로 유명한 곳이에요. Okay, so that's for our vocabulary ng workbook. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.